Isa sa mga usap-usapan ngayon, ay ang kontrobersyal na pagsisiwalat, galing sa isang post ni Chaka Puso To, na ang dahilan di umano sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque, ay ang pagkakaroon daw ng kabit ni Kapuso actress na si Bea. Ang post na ito ay naglalaman ng mga sekreto ni Bea, na lantaran umanong isiniwalat at pinagpipiestahan sa social media. Ayon kay Chaka Puso To, may kabit pala itong si Kapuso Falling Star, kaya agad-agad ay pumayag itong si Boylet, na hindi matuloy ang kanilang kasal. Ayon sa aming nakausap na malapit kay Boylet, matagal na raw niyang alam na may hinaharot itong si Kapuso Falling Star, na malapit din niyang kaibigan. Nabuking itong lahat ni Boylet, at doon nga ay nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap na nauwi sa hiwalayan. Bukod dito, ang lahat pala ng paninira kay Boylet, galing sa mga staff ni Kapuso Falling Star, ay pakana mismo ng kanyang manager. Ganon kagaling itong si manager manira ng reputasyon, basta't maging maganda lang ang image ng kanyang alaga. Maging si Kapuso host ay ginawang kasangkapan ni manager, para bumango ang pangalan at magmukhang api itong si Kapuso Falling Star. Pero dahil tsismusa ang inyong lingkod, nagtanong-tanong pa ako ng supporting evidence about this, and yes, confirmed na may kabit itong si Kapuso Falling Star. Ang kasalanan lang talaga ni Boylet, ay ang inutang niyang pera. Pero aside doon, lahat ng nangyari sa kanilang relasyon, ay dahil sa pagiging makati nitong Kapuso Falling Star. Nagbanta din ang kampo ni Kapuso Falling Star, na kapag may nag-post pa sa kamag-anak ni Boylet, muling aatake ang PR nila. Para makilala nyo si Kapuso Falling Star, mayroon siyang isang ads na nawala dahil sa pagiging maldita ng kanyang manager. Pero kahit di ko to banggitin, alam ko namang kilala nyo na siya. Siyempre po alam namin, nakatutok po kayo sa pinagpipistahang issue ngayon ng buong bayan. Hindi po namin alam ni Romel Chica kung saan kami magsisimula. Kasi ang dami-dami po nitong mga kwentong ito na nagsasalimbayan ngayon. Siguro, doon tayo magsimula sa ano ba talaga? Hiwalay na ba talaga at wala nang kasalan? Wala na pong magaganap na kasalan. Totoo po na tapos na ang relasyon ni Bea Alonzo at Dominic Roque at nakipagsaulian na po sila ng kandila, kumbaga. Isinuli na ni Bea Alonzo ang engagement ring. Oo, ipinakipasuli na niya. Ano ba naman, di ba? Naku, kung may naganap ng solian, talagang tuldok na ito. Tuldok na ito na wala na tayong aasahan. Oo, totoo yan. At alam niyo po, mga kapatid, sa dami po ng kwentong nakararating sa amin, hindi namin maidedetalye ng isa-isa dahil napakaigsi po ng oras ng CFM. Isang oras lamang po tayo, kulang na isang oras, kaya kulang na kulang po talaga ang panahon. Yung mga tanong po ninyo, ano ba talaga ang totoong dahilan? Magkakaiba po kasi yung kwento ng kampo ni Dominic, iba rin ang kampo ni Bea. Pagsaluhin na natin ito pati yung kay yung kay Dominic, yung manipulative sad boy. Pag-iisahin na lang natin ito, hindi na magkahiwalay na tema ito. Okay. Hindi po nagsasalita si Bea Alonzo. Si Dominic nagsalita na noon. Na nung si Bea ang tanungin tungkol sa kasalan, umiling siya at sinabi niya, wala pa akong masasabi. Not now. I cannot say anything. Hindi pa po. Ala pa ako talagang masasabi. Noon pa man, kami po ay nagduda na merong laman itong kwentong ito. Hindi masasabi yun ni Bea kung hindi sila nagkaroon ng matinding problema. Di ba naman, Romel? Yes, doong nagsanga-sanga. Kasi kung walang pa-interview si Bea na gano'n, diretso lang yung kay Dominic, doon nagpista na ang lahat eh. Ay, talagang kasalan to death na ito, diretso na. Pero nung kay Bea, doon nagkaroon ng komplikasyon ang lahat-lahat. At doon naglabasan na ang mga maliliit na palaki ng palaki yung mga ano. At sobrang laki na nga na ngayon, di ba? At eto po, mga kapatid, syempre hindi nagpapatalo ang bawat kampo sa isa't isa.
may mga nagpo-post po na kamping Bea at may nagpo-post din na kampi naman kay Dominic, di ba? Manipulative sad boy. Ito po ay nag-ugat dun sa picture na inilabas ni Dominic sa kanyang account na nakaupo siya sa bato sa may dalampasigan na parang malungkot at nakatingin sa kawalan. Kaya ang sabi, manipulative sad boy. Ano ang pakahulugan nung nag-post na malapit kay Bea? Ito raw po ang mga tao na gagawa ng paraan na sa isang sitwasyon ay lalabas na siya ang kawawa at siya ang pabiktim, siya ang biktima. Di ba? Parang ganon. Yes. Ang manipulative, ibang termino lang yan sa manggagamit. Yon. Di ba pagka sinabi mo, pag manipula yan, manipulasyon, panggagamit yon, di ba? At syempre, sa kabilang kampo, may nagsabi na may mga tao talaga na napaka-deceiving ng itsura na ang akala mo ay walang kaalam-alam at walang kasalanang nagagawa, pero iba pala ang ugali. May ganun Meron. Kaya hindi na pwedeng itago ito talaga. Ano na ito? Alam mo, kung doon sa Katniel, wala tayong uulinigan na yung dalawa mismo ang nagkakaumpugan, kundi ibang tao lang, mukhang dito magkakaroon. Oo. Kasi nagsisimula, sinasabi natin lagi na, di ba, nanggagaling sa mga outside forces nila yung nagsasalita ngayon. Napatungkos na dalawang mga opinyon ng dalawang nagmamahalan. Kaya, aantayin niya natin kung sino sa kanila ang unang magsasalita. Kasi panay mga ano lang patambis sila sa tagilid, parang ganon, di ba? At eto po kasi ayoko lang ma-preempt naman ang SNN kasi kahapon po naglabas po kami, may upload po kami ng SNN kahapon, pero mamayang hapon po alas 4 ay meron pa pong isa. Tayo po ay makikipagkarera sa panahon. At tulad po ng CFM, ang SNN pareho lamang po ng laman, kaya lang mas mahaba po ang oras namin sa SNN. Kaya doon po namin maididiin yung mga kwento. Alam niyo po, mamaya maguguluhan po kayo Ano ba talaga ang totoo? Meron po kami mga katanungan doon na kayo ang siguro'y maghahanap ng kasagutan. Meron pong politikong involved dito sa isyong ito. Kami na po ang nagsasabi, madiin naming sinasabi ni Romel, meron pong politiko na sangkot sa isyong ito. Kung sino yung politiko, kayo na po ang bahalang humusga kung sino talaga. Yan. Pag sinabi nating politiko, lalaki po ang politiko. Dahil pwede namang sabihin na babaeng politiko, di ba? Pero kapag ginamit mo yung pagpapakilala na politiko, na kontrobersyal, lalaki yon. Di ba? Ayun. Naman, ang CFN, nandito ang ulo ng balita, ang katawan po, mamaya. Tama. Oo, ayan. Eto, tita, malabo na talagang hiwalay na sina Dominic at Bea. Marami palang issue ang magkabilang kampo at magkasaloy na. Opo, tita Nene, nagsauli na po ng singsing si Bea kay Dominic. Ipinasauli na po niya. Eto, sa statement niya ni Bea, halatadong may something na talaga sa relasyon nila ni Dominic. At ito pa po, idadagdag ko lamang po. Nakarating po kay Bea Alonzo ang mga kwento ng mga common friends nila ni Dominic. Katulad yung, prenup na yan, okay naman ako dyan Wala namang problema sa akin yan, prenuptial agreement yan Bakit? Kailangan ko ba yung pera nila? Yon ang salitang nakarating sa kampo ni Bea. Ako'y nagugulumihanan, Ang tingin ko kasi kay Dominic, para bang napaka-tahimik. Alam mo yon, parang sa bagay, nung nagpasample siya nung kay Daniel, medyo nagbago na yung tingin ko doon di ba? Kasi mas magandang marinig kay Bea na isang babae, yung hindi nadadalo si Daniel, dahil nga hindi sila nag-uusap mula nung 2020 pa. Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin ni Bea na nung 2020 pa kasi wala na silang communication ni Daniel. Kaya I think ganon. Pwedeng sabihin ni Bea yun bakit siya ang kailangan magpakawala ng salitang hindi kasi 2020. Alam mo yun, madulas ang dila, di ba? Madulas. So noon pa lang, tapos nito nga yung mga naririnig ko na yung mga kwento
Ay, very deceiving. Di ba? Kung minsan talaga yung panlabas na anyo, hindi mo talaga yan mabibigyan ng 100% paniniwala, di ba? Correct. At saka dito na natin na talagang yung mga hindi natin inaasahan na sinabi niya pala yun. Alam mo dito lumalabas na, di ba, dahil sinabi niya pala yun, nagawa na pala yun, ginagawa pala niya yun. Eto na yun dito yung panahon na malalaman natin kung sino at ano sila sa isa't isa. Yes. Eto, sabi ni Eddie Letada, may malaanghel ang itsura, kumbaga, pero may maitim na layunin. Minsan hindi nakikita sa itsura ang saloobin ng isang tao. Abangan namin ang SNN mamaya. Nako, matindihan po ito. Talagang ika nga Kung may saulian na ng singsing na naganap, ibig sabihin, finish line na talaga. Wala nang pag-asa, dead end na. Ako, sa pagkatimpla ko kay Bea, ayaw na niya talaga. Pero sinusuyo ni Dominic Kaya nga sabi ko, ang tanging talo natin dito ay kapag nakuha pa ni Dominic na mabilog ang ulo ni Bea Alonzo. Yun lang ang pagkatalo natin dito. Kasi pagka puso sa puso na ang nagkaroon ng komunikasyon, talo na lahat. Di ba? Hahabakin. Sino man. Naku, lahat sila. Nay, sino yung politiko? Sabi ni Jamie Dacia. Ayan. At sabi naman ni Catherine Amos, nako, ay, kasing init, si Bea Alonzo, lahat nakatutok, nakaabang, 2 days na kami nakaabang sa balita, nag-iisa ka talaga. Catherine Amos, tumutok ka mamaya, grabe, yon. Ay, silent people have the loudest minds. Tama yan. Miss Nags naman ng Belgium, napakaganda nito. Thank you, thank you. At sabi ni Dan Clavesillas, tama po na itsura ni Dom parang hindi makabasag pinggan ang dating. Para pong harmless. Hunyango po, kumbaga, mas mainit. Ay, nako, oo, totoo ka, Dan Clavesillas. So, yung hunyango kasi ano yan yung nagpapaiba-iba ng kulay, di ba? Kung ano kulay ng puno, yun din ang kulay niya. Ganon. Nako, ang pangit naman ng salitang binitiwan ni Dominic. Di ba talaga siya interesado sa kayamanan ni Bea? Bakit ganyan siya magsalita na di niya kailangan ng kayamanan? Yun, ganun nakarating kala Bea yun yung salitang, okay naman sa akin yung prenup na yun bakit kailangan ko ba yung pera nila? Masakit yun. Kasi parang pinalalabas na, una, natapakan ng pride mo. Ikalawa, ano akala nyo sa akin? Suapang sa pera. Parang ganun yun Ganon. Bago lang yung term. Oo. Sa totoo lang, hindi ko alam na may artistang Dominic Roque kung hindi dahil kay Bea Alonzo. Sabi ni Tita Julie Paras. Ayan. Ako, napakadiretso na naman ang ating mga mga CFMers. Okay. Naku, Nay, for sure, trending ka na naman sa social media. Gagamitin na naman ang content mo ng mga vlogs nila. Pero okay lang yon, di ba, Nay? Huwag lang babaguhin ang kwento. Oo, totoo yon. Si Miss Nags nga nagpayo sa akin kanina. Nag-text siya na, Nay, nakakatawa. Lahat ng mga sinasabi mo, pinupulot nila, pero iniiba nila. Kaya kung minsan, ikaw pa napapasama. Sabi ko nga, everybody happy, walang problema dyan. Kung wala kayo maisip na content, okay lang po. Magpulutan po tayo. Mag-dumpster diver, mga dumpster divers po tayo, wala pong problema yan. Huwag lang babaguhin yung konteksto ng kung ano ang sinabi namin. Ayan. Yun lang naman, di ba? Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.